11,000, bay. Dami. 11,000 ng mga Pilipino ang kasalukuyang nasa Lebanon ngayon at naiipit dahil sa patuloy na bakbakan or palitan ng bomba ng Israel at rebelding grupong Hezbollah dyan sa Lebanon. Inuudyokan na sila ng ating pamahalaan na magpa-repatriate na kayo habang bukas pa ang mga airport at saka mga highway papunta palabas ng Lebanon. Makakausap natin sa DFA si Assistant Secretary Robert Ferrer ng Department of Foreign Affairs. Sec Ferrer, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV and Radyo Pilipinas. Good morning to you, sir. Good morning, Kong Erwin and Aljo. Morning. Opo. Sir, kumusta na po yung panghikayat ninyo sa mga Pilipino na nasa Lebanon na almost 11,000 po ito? How is it going? Marami na po ba nagpalista na uwi dahil patuloy po ang palitan ng bomba ng Lebanon at ng Israel, sir? Sir, mula po pa nung October 7 and 8 when Hamas attacked Israel, alert level 3 na po tayo sa Lebanon. So almost 1 year na po yan na alert level 3. And Ambassador Balaspat and his team have been hard at work convincing to the best of their abilities the Filipinos to leave. But they cannot be forced to leave. In fact, many of the Filipino community leaders po doon, ayaw po talagang umalis kasi nasanay na sila sa sunod-sunod na crisis sa Lebanon. 2006, in-invade ng Israel, Lebanon, for example. And then, but we are professional about it. Naglabas na po sila ng advisory. And in fact, they're acting as if mandatory repatriation na po sila, level 4. Although wala pang decision ang ating highest officials about that. Right now, alert level 3 pa. 500 po nakauwi na. 1,205 applicants are still in process. Kasi marami din po sa kanila. May balak pa bumalik pa nga sa Lebanon pagkatapos ng gulo. Ano ba ito? Mga married sila or to Lebanese citizens or are they OFW? Anong mga status na mga ito? Napakarami po nila dyan, Sec Ferrer. Mga ano po ito, mga household service workers, 90 to 95% of them. Mga kababaihan po ito, ng mga kababayan natin. May migrant worker attaché naman po tayo sa Beirut na tumutulong sa ating one country team led by Ambassador Balasbat. So, very active naman po sila and for those who want to get in touch, kung nag-aalala kayo sa mga kamag-anak ninyo na nandun sa Lebanon, ito po yung hotline nila, may I just sige po, sir. Opo. 708 56086. Ulitin ko, 708-56086. Hotline yan ng Embahada. Yung DMW hotline naman po sa Lebanon is 791-10729. 791-10729. So yan po yung mga hotline ng ating country team. Beirut. Sandali lang po, Aseka. Sal, paki-flash ito. Ilagay mo kundi ng ticker tape o i-flash mo dyan. Yung para doon sa mga may kamag-anak na mga Pilipino na may kamag-anak sa Lebanon, makikita nila. Pwede lang kontakin at tanungin, kumusta na si ganito? Kumusta na si ganon? Tama po ba, Aseka Ferrer? Opo, pwede ho. Tapos meron din po silang Facebook account. Madali namang hanapin. I-type nyo sa Facebook yung Philippine Embassy sa Beirut. So, kung gusto na mag-decide ng kababayan natin na uwi na lang ako, delikado nga ito, palapit ng palapit itong mga bomba, ay kukontakin niya lang itong embahada natin doon or yung DMWD office para sabihin niya na gusto ko na po umuwi. Tama po ba yung proseso? Opo. Sa ngayon, ang awa ng Diyos naman, salamat sa Diyos na napakalaki dahil wala pa ho tayong kababayang napuruhan kahit thank you, ng Lord. major explosion, walkie-talkie explosion, or itong bombing, itong airstrike ng Israel sa isang neighborhood lang naman po sa Beirut tina-target. Yung Tahiye neighborhood. Ito yata yung stronghold po ng Hezbollah. Ito po yata yung malapit sa border ng Israel. Is this correct, sir? Or medyo malayo ito sa border? Talagang tinarget lang ng
Israeli Air Force? Yung tinarget po ng Israeli Air Force 2 days ago, ito po yung Hezbollah stronghold sa Beirut. Ang Beirut na capital po ng Lebanon, malayo naman sa southern Lebanon. Nasa gitna po yun nasa may norte pa nga Yung southern Lebanon ngayon na nakikita nyo sa balita, tinatamaan na sila ng mga strikes ng Israel, kokonti lang namang Pilipino ang natitira doon sa southern Lebanon. Yung less than 200 Pilipino doon na natitira, they are sheltering in place. Those who can move, they should move now. Kasi pag gumagalaw ka, pag puputukan na, that's too late. Parang ang napapansin ko, tama po ba? Kasi kayo po ba, minomonitor nyo rin? Parang Israel is fighting three fronts po May Hezbollah na ngayon, kamakailan yung Houthi, tapos yung Hamas, medyo patapos na sila sa Hamas dahil nagmadurog na. So parang tatlo na ang kalaban ngayon ng Israel. Asek Robert, pinangangambahan ng iba na baka kumalat ito beyond the borders of Lebanon. Baka ito ay kumalat sa Middle East, itong digmaan na ito at maging isang international war. Ano ho ang basa ninyo dyan sa DFA, Asek Ferrer? Meron naman po contingency plans ng bawat embahada. In fact, ang DFA po magpapadala ng team sa Middle East next month para konsultahin lahat ng ambassadors dyan sa area na yan. Ayun. Para may coordination po. In fact, there is a regional plan. And if you would like to interview our ambassador in Tel Aviv, si Juni Lailo, he will also tell you the same. So yung 30,000 Filipinos naman sa Israel, they face the same issues, especially nung October 7 Hamas attack. And if you recall, wala naman pong nagpanic ng mga Pilipino halos dun sa Israel nung at the height of the Hamas attack. Yung mga na-repatriate lang po ng OWA at DMW at DFA, ito po yung mga nawalan ng trabaho, natapos ang kontrata. Siyempre, affected din yung ibang hotels and businesses in Israel sa Hamas attack. But not because they were panicking. So, 30,000 pa rin yung mga Pilipino doon sa Israel. So, ang option ngayon, Asek, ay ang ating mga kababayan ay unti-unti nang lumikas dyan sa southern portion ng Lebanon, papunta na ng Kabisera, at maging sa Israel, pumunta na doon sa Kabisera mismo, malayo-layo, dyan sa gulo na yan, na lugar. At marami pa kong cities at Lebanon that are safer kasi kumbaga parang bakit negative ang impression ng mga westerners sa atin kung may gulo sa Mindanao. Nasa south nga yung Mindanao at not even Mindanao, northwest Mindanao lang kumisan. Marawi for example. Pero they sometimes collate it to the whole country, di ba? So parang ganun din ang nangyari sa Lebanon. Yung southern portion lang talaga yung magulong. Okay. Sige po. Asek Robert Ferrer ng Department of Foreign Affairs. Thank you po for your time with us this morning. Thank you po. Address po. Samantala bayan, ito po, paki-flash ka ulit dyan, Sally, yung telephone number, hotline na ayun kung kayo hoy may mga kaanak sa Lebanon o kaibigan o what have you, girlfriend, misis, boyfriend, tawagan nyo po yung mga number na yan, Embassy ng Lebanon at DMW sa Lebanon, at tanungin, kumusta na ba si ganito? Kasi, kumusta na si Juan? Ito na sa Embassy ng Lebanon, sa mga naliligo pa siguro ngayon, di nakakapanood, plus 961 70858-086 Philippine Embassy sa Beirut yan. Isa naman Migrant Workers Office plus 961-791-10729. Tawagan nyo kagad Yan, ang mga number tawagan ninyo para magkaroon kayo ng peace of mind. Kumusta? Yung anak ko, si ganito, misis ko, mister ko. Malaki sweldo kasi doon kung ayaw nila umalis malaki sweldo doon. Pero kahit na anong sweldo, kung delikado naman. Kaya nga, malalagay ka sa alanganin. Dito, hirap magagasta mo pa ba yan? Hirap na hirap sila next makahanap month, ng trabaho dito. Kung tinamaan ka ng bomba, yung pamilya mo, may aasahan pa ba? Yun na nga. Habang bukas pa ang airport, magbakasyon muna, papasko na, uwi muna kayo dito.
si Administrator Arnel Ignacio na sa telepono. Sir Arnel, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Good morning po. Magandang umaga po, Kong and Sir Anjo. Magandang Morning umaga po. Ano po ang, I'm sure talagang naka-red alert kayo para sa mga kababayan natin sa Lebanon. 11,000 pa pala ang nandyan at kailangan mailikas pero hindi pa sila relax lang. Paano, anong ginagawa na ngayon ng OWA or anong preparasyon para kung sakasakali magkaroon ng mass evacuation? Sa unang hakbang ho, Kong and Sir Joe, kaya po kami nag-i-encourage na sila po ay umuwi. Kaya ho sila nagtulong kami ng DMW na hanggang 150,000 ibibigyan na namin sila para umuwi. Pero unfortunately, hindi ho masyadong tinutugon. Pero as we can assure you, we are ready. At ang kasagsagan naman po ng gulo ay nandoon sa may bandang north ng Lebanon at south ng Israel. So, diyan naman po ay napakakaunti ng Pilipino and most of the 100 Filipinos there ay nadala na po natin dito sa bandang Beirut. Dito naman masasabi natin dito ay mas kalmado at hindi naman apektado masyado. Sir, paano ho natin makumbinse? Kasi sabi nga ni Bay Aljo, kaya ayaw umuwi dyan dahil nasayang, malaki ang sweldo. Pero kung kapakanan naman at buhay nila ang nailalagay sa balag ng alanganin, paano ko kumbinsihin ng OWA? Paano ko kumbinsihin ng ating gobyerno na or ng kanilang kaanak na umuwi ka na dito, anak, o umuwi ka na dito, misis, dahil delikado yan. How will you convince these people na it's dangerous? Kasi parang sa kanila ngayon, pag umuwi ako sa Pilipinas, wala akong kikitain. Yun yung kadalasan na sinasagot ng ating mga OFW. Anong tatrabahuin ko doon? Paano ko pakain pamilya? Mga anak ko nag-aaral sa kolehiyo. How do we resolve this issue, Administrator Arnel? Ito kasi dalawang bagay po ang ating we have to face two things here. Una ho kasi yung balita dito na ganun na pong kagulo, doon kasi sa area ng kung most of the Filipinos are, hindi pa ho nila nararamdaman eh. Kaya ho, in spite of the offer that we're giving sa kanila, na ito ho, from OWA, magbibigay 75,000 sa malaki, DMW, magbibigay ng 75,000. 150. Ang tumutugon pa lang ay mga 438. So, you're saying, sir, pag umuwi sila, 150. merong nag-aantay sa kanila na 150,000 dito, pwede nilang pangkabuhayan yon. Yes, meron pa hong dagdag ang DFA. WD na 20,000. Oh. Yun nga po, 170. Opo, ako naman Meron pa ang yung DSWD, nagbibigay din po, di po ba? Yes, opo, nagbibigay ho. So Yung instant SLP na bibigay sa kanila. 15,000. So, Almost 200 almost 200,000 na. Oh. Para rin naman po sa because ayaw naman namin pong masabing hindi tayo handa. Tayo po ay ready. Ngayon lang po dito sa dapat nga ho merong uuwi nitong 26. Meron na naman tayong iriripat. Kaya lang medyo sinuspindi ang operations nitong airport sa Beirut. But we got information na by October resume operations po lahat. Basta what we can assure you Sir, kami po handang-handa dito anytime kasi as soon as kung sakasakali magkaroon talaga ng mandatory repatriation, we will all be ready. Alright. And because tayo naman po hindi kinukulang sa funding, maraming salamat po sa inyo uli, sa Congress, sa Senate, nabigyan niyo po kami ng ganyang financial power para po itong ganitong mga sitwasyon, makasagot po kami na mabilisan. Alam mo, sir, welcome ho yung sinasabi nyo, pero marami tayo, mga ilang kababayan tayo na medyo kulang sa pag-iisip ay nagrereklamo. Bakit na puro ayuda ang inatupag ng gobyerno na ito? Sagot ko nga bakit mayaman ba tayong bansa? Napakarami nating kababayan na kailangan ng tulong. Opo. Admin Arnel. Ang yan nga rin po ang pinapaliwanag namin. Katulad po nitong mga kababayan natin, nagera ang kinasagupa. Bakit naman ho magiging masama na sila itulungan? Wala ho silang kinalaman sa nangyaring kamalasan na ganito. Paano naman ho aatras ang gobyerno? Pag hindi naman ho natin tinulungan, magagalit din. Saan ho ba tayo lulugar? Basta ho kami po sa direksyon po ng ating pamahalaan. We are strongly following orders and we are strongly supporting kung ano po ang utos sa atin. At yan naman po
napakahusay naman pong hakbang yan. Natulungan natin ang ating kababayan. Alright. Okay. Sir Arnel Ignacio, Administrator ng OWA, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Good luck Maraming po. salamat din po.